Isang maulang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at kung minsan ay nasasaktan. Samahan niyo akong muli sa isang panibagong kwentong susubok sa ating pananaw sa pag-ibig, pagpapatawad at pagbangon. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Paano kung ang mismong taong pinangakuan mong makasama habang buhay ang siyang magiging dahilan ng iyong pagkasira? At sa gitna ng mga durog na pangarap, matutuklasan mo na ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi pala galit, kundi isang sining. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa Ang Bagong Liwayway. Ang malamig at puting sobre ay tila isang lapida sa ibabaw ng mamahaling coffee table. Nakapatong ito sa tabi ng isang bote ng gatas ni Tala na hindi pa nangangalahati, na mainit-init pa. Sa loob ng sobreng iyon, naroon ang kamatayan ng 8 taong pagsasama, ang katapusan ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Divorce Papers. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway. Mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa kalangitan sa labas ng Villa Esmeralda. Kagagaling niya lang sa kwarto ng kanilang anak. 3 buwan. 3 buwan pa lamang si Tala. Naamoy pa ni Liwayway sa kanyang mga kamay ang pinaghalong amoy ng baby powder at gatas ng anak. Ang samyo ng inosenteng buhay, ang samyo ng pagiging isang ina. Habang marahan niyang hinihele ang munting anghel, pumasok si Dante sa loob ng nursery. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Ngunit ang Dante na pumasok sa kwarto ay hindi ang Danteng minahal niya. Wala ang nangiti sa mga labi nito. Wala ang kislap sa mga mata tuwing nakikita sila ni Tala. Ang naroon ay isang estranghero, isang lalaking may mga matang walang emosyon at boses na kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner. "Liway, kailangan nating mag-usap," sabi nito. At sa tono pa lamang ng kanyang pananalita, alam na ni Liwayway na may babagsak na bomba sa kanyang mundo. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na sala, tila isang manunood na lamang si Liwayway sa pagguho ng sarili niyang buhay. "Mahalina," sabi ni Dante. Binibigkas ang pangalan ng babae na parang isang panalangin. "Hindi ko na kayang magpanggap, Liway. Mahal ko siya. At gusto kong magsimula ulit kasama siya." Mahalina Reyes, ang kanyang junior architect. Ang babaeng tinulungan niyang umangat sa kumpanya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Dante ay isang punyal na paulit-ulit na itinararak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi siya bibigay, hindi sa harap niya. Ganoon lang ba kadali, Dante? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay mahinahon, halos isang bulong, ngunit sa likod nito ay isang sigaw na nakakabingi. "Paano si Tala? Paano tayo?" "Ikaw ang bahala kay Tala." Mabilis na sagot ni Dante, umiiwas ng tingin. "Ibibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo. Financial support, lahat. Gusto ko lang maging malaya." Kalayaan. Isang salitang binitawan niya na parang siya, si Liwayway, at ang kanilang anak ay isang kulungan. Sa isang iglap, ang sakit na nararamdaman ni Liwayway ay nag-iba ng anyo. Ang luhang nagbabadyang pumatak ay biglang natuyo. Ang pusong nagdurugo ay biglang tumigas na parang bato. Pinagmasdan niya ang lalaki sa kanyang harapan, ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay, at ang nakita niya ay isang duwag, isang makasariling duwag. Tumalikod si Liwayway at naglakad patungo sa isang malaking salamin sa pader. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa mga gabing walang tulog. Isang katawang hindi pa lubusang nakakabalik mula sa panganganak. Ito ba ang babaeng ipinagpalit niya? Para sa isang mas bata, masariwang katawan.
Ngunit habang tinititigan niya ang sariling mga mata sa salamin, may ibang imahe siyang nakita. Sa likod ng pagod at sakit, may kislap. Isang kislap ng apoy na nagsisimulang magliyab. Isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Huminga siya ng malalim at muling hinarap si Dante. Isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sige," sabi niya, at nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Dante. "Pero hihilingin ko ang isang gabi. Isang huling gabi para pag-isipan ang lahat. At isa pang huling halik." Hindi makapaniwala si Dante sa narinig. Inaasahan niya ang sigawan, iyakan, pagmamakaawa. Ngunit hindi yon ang ibinigay ni Liwayway dahil sa pagkonsensya at sa pag-aakalang ito na ang katapusan, mabilis siyang pumayag. Lumapit si Liwayway sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang ritual. Hinaplos niya ang pisngi ni Dante, ang pamilyar na balat na dati kanlungan niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata at sa huling pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Dante ang Liwayway na minahal nito noon. At pagkatapos ay hinalikan niya ito. Ang halik ay hindi tulad ng dati. Walang init, walang pagmamahal. Ito ay malamig, mapait at puno ng pangako. Isang pangakong hindi maintindihan ni Dante. Para sa kanya, iyon ay isang halik ng pamamaalam. Para kay Liwayway, iyon ay isang selyo, isang kontrata na pinirmahan niya sa kanyang sarili. Ang simula ng kanyang paghihiganti. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Dante sa guest room, sa pag-aakalang natapos na ang lahat ng payapa, si Liwayway naman ay gising na gising. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Marahan siyang pumasok sa kanyang home office, ang silid kung saan niya binuo ang mga blueprint para sa tagumpay ni Dante. Pinuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay anino sa kanyang mukha, isang mukhang matigas at determinado. Binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type. To Attorney Francisco de Leon. Subject: Digmaan. Ang opisina ni Attorney Francisco de Leon ay amoy ng lumang libro, mamahaling katad at kapangyarihan. Siya ang pinakamagaling na annulment lawyer sa bansa. Isang pating sa mundo ng mga pusong sinugatan. Sa loob ng 30 taon, nakita na niya ang lahat ng klase ng pag-iyak, pagwawala, at pagmamakaawa. Ngunit ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan ngayon ay iba. Sinuri ni Attorney de Leon si Liwayway Ignacio. Payat, bahagyang maputla, ngunit may tigas sa kanyang mga mata na bihirang makita ng abogado sa mga kliyente niyang bagong panganak. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng isang babaeng wasak. Sa halip, ang kaharap niya ay isang general na naglalatag ng plano para sa isang digmaan. Full and sole custody kay Tala. Walang contest. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng panginginig. Lahat ng ari-arian na naipundar namin mula nang kami ay ikasal ay mapupunta sa akin. Ang Villa Esmeralda, ang mga sasakyan, ang stock investments, lahat. Napaayos ng upo si Attorney de Leon, ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas sa pagkamangha. Mrs. Del Marco, Ignacio, pagtatama ni Liwayway. Gusto kong bumalik sa paggamit ng pangalan ko. Miss Ignacio, pagpapatuloy ng abogado. Ang mga hinihiling mo ay malaki. Maaring tumagal ito sa korte ng ilang taon kung lalabanan ni Mr. Del Marco. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Hindi siya lalaban. Gagawin niya ang lahat para mapabilis ito. Guilty siya, attorney, at gagamitin natin iyon. Inilabas niya ang isang folder. Nandito ang lahat ng detalye ng aming finances. At narito, dinukot niya ang isang maliit na papel. Ang pangalan at address ng babae, si Mahalina Reyes. Kumpirmahin ninyo kung mayroon na siyang history ng ganitong mga relasyon. Napahanga ang abogado. Ito ay hindi lamang isang plano.
Ito ay isang opensiba at may huling-hiling si Liwayway ang pinakakakaiba sa lahat. At gusto kong manatili sa Villa Esmeralda sa loob ng 6 na buwan matapos mapirmahan ang kasunduan. 6 na buwan? Nagtatakang tanong ni Attorney De Leon. Bakit? Hindi ba't mas gugustuhin mong umalis na kaagad? Para hindi maramdaman ni Tala ang biglaang pagbabago. Paliwanag ni Liwayway. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang ina. Kailangan niya ng pamilyar na lugar at kailangan kong bigyan si Dante ng sapat na panahon para maramdaman ang lahat ng mawawala sa kanya. Sa pag-uwi ni Liwayway, dala niya ang mga dokumentong inihanda ni Attorney De Leon, isang obra maestra ng legal na pananambang. Inabutan niya si Dante sa sala, hindi mapakali, halatang naghihintay. Dito, isinuot ni Liwayway ang maskara ng isang biktima. Hinayaan niyang mamasa ang kanyang mga mata habang inilalatag ang mga papel sa mesa. Dante, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Pinag-isipan kong mabuti. Ayokong maging mahirap ito para sa'yo, para sa ating lahat. Lumapit si Dante, ang muka ay puno ng pagkakasala. Liway, I'm so sorry. Huwag, pigil niya. Huwag kang mag-sorry. Gawin na lang natin kung ano ang dapat. Ito ang mga kondisyon ko. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga tuntunin sa pananalapi at ang tungkol sa kustodya. Sa bawat salitang binibitawan niya, idinadagdag niya ang mga katagang para ito sa kinabukasan ni Tala. Hindi na nag-abalang basahin ni Dante ang makakapal na dokumento. Ang nakikita lamang niya ay ang mukha ng asawang sinaktan at ang pagkakataong makalaya ng mabilis. Ang tanging hiling ni Liwayway na manatili sa bahay sa loob ng 6 na buwan ay tila isang maliit na kabayaran para sa kasalanan niya. Isa itong maliit na sakripisyo para sa kalayaang hinihintay niya kasama si Mahalina. Pumapayag ako, sabi niya kaagad. Lahat ng gusto mo, Liway, ibibigay ko. Kinuha niya ang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay parang tunog ng martilyo ng isang hukom na naghahatol sa isang kaso. Hindi niya alam, ang sarili niyang hatol ang kanyang pinirmahan. Nang makaalis si Dante para ayusin ang kanyang mga gamit, nawala ang lahat ng bakas ng kalungkutan sa mukha ni Liwayway. Kinuha niya ang kanyang telepono, huminga ng malalim, at idinayal ang numero ng kanyang biyenan. Sa unang ring pa lang, sinagot ito ni Senyora Imelda. Liway, Hija, kamusta ka? Kamusta ang apo ko? Masiglang bati nito. Dito, muling naging artista si Liwayway. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga ng hangin, ang kanyang boses ay naging garalgal, basag at puno ng pighati. Tita, sinimulan niya, kasabay ng isang pekeng hikbi. Tita, si Dante po, aalis na siya. Iiwan na niya kami ni Tala. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Bago narinig ni Liwayway ang isang boses na nagnginggit-ngit sa galit. Ano? Pupunta kami dyan. Ibinaba ni Liwayway ang tawag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang piyesa sa kanyang laro ng chess ay matagumpay na naigalaw. Kinagabihan, bumaba si Dante mula sa master's bedroom. Dala ang isang maleta. Mukha siyang gumaan na para bang nabunutan ng isang malaking tinik. Liway, sabi niya, medyo alanganin. Salamat sa pagiging maunawin. Tumangulang si Liwayway habang marahang idinuduyan si Tala sa kanyang mga bisig. May isa pa sana akong sasabihin. Pagpapatuloy ni Dante. Para hindi na rin maging magulo, kinausap ko na si Mahalina. Lilipat na siya dito sa weekend. Inaasahan ni Dante ang galit, ang panunumbat. Ngunit ang natanggap niya ay isang bagay na mas nakakakilabot. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin mula sa natutulog na si Tala.
Isang matamis, halos mapanganib na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. "Sige," sabi niya sa isang boses na malambing ngunit puno ng yelo. "Mas maganda nga iyon. The more, the merrier." Dumating si Mahalina sa Villa Esmeralda sa isang maaraw na Sabado. Ang kanyang pagdating ay inihayag ng matinis na pag-click-clack ng kanyang stiletto heels sa marmol na sahig ng foyer. Dala niya ang 3 maletang may tatak ng Louis Vuitton na para bang hindi siya lilipat lamang, kundi sasakupin ang buong lugar. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na hapit sa kanyang katawan, isang kulay na sumisigaw ng pagnanasa at panganib. Nakatayo si Liwayway sa itaas ng grand staircase, hawak si Tala na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya ang pagpasok ng ahas sa kanyang paraiso. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Ang nagyayelong katahimikan ng buong kabahayan ang nagsilbing pagbati kay Mahalina. "Hi!" Bati ni Mahalina, ang kanyang boses ay pilit na pinasasaya, na umaalinggaw-ngaw sa katahimikan. Wow! Mas malaki pala talaga sa personal. Si Dante, na halatang hindi komportable, ang sumalubong sa kanya. "Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto natin." Habang paakyat sila ng hagdan, nagtama ang mga mata ni Liwayway at Mahalina. Ngumiti si Mahalina. Isang ngiti ng tagumpay, ngunit ang isinukli ni Liwayway ay isang blangkong tingin lamang, malamig at walang mababasang emosyon na tila ba tumitingin siya sa isang bagay na walang halaga. Ang nangiti ni Mahalina ay unti-unting naglaho. Ang unang hapunan nilang 3 ay isang perpektong paglalarawan ng impyerno. Ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang putok ng baril sa gitna ng nakabibinging tensyon. Sinubukan ni Mahalina na magsimula ng usapan, ngunit ang bawat tanong niya ay sinasagot lamang ni Liwayway ng isang tango o isang maikling salita. Si Dante naman ay nasa pagitan nilang dalawa, tila isang sundalong sugatan sa gitna ng no man's land. At nang inakala nilang hindi na maaaring sumama pa ang sitwasyon, biglang tumunog ang doorbell. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang mariringal na figura ni na Don Ricardo at Senyora Imelda del Marco. Ang kanilang pagdating ay hindi inaasahan, ngunit para kay Liwayway, ito ay perpektong nakasaayon sa kanyang plano. "Hija! Liway!" Sigaw ni Senyora Imelda. Nilagpasan si Dante at Mahalina na para bang hindi sila nag-e-exist at dumiretso kay Liwayway upang yumakap. "Nandito kami para dalawin ang aming mag-inang pinakamamahal." Kinuha niya si Tala mula sa mga braso ni Liwayway at pinupog ito ng halik. Si Don Ricardo naman ay tumango lamang kay Dante bago lumapit kay Liwayway. "Kamusta ka, anak?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Si Mahalina ay naiwang nakatayo sa tabi, tila isang palamuti na walang pumapansin. Pilit siyang ngumiti. "Good evening po, Don Ricardo, Senyora Imelda." Doon lamang siya tila napansin ng matandang babae. Tiningnan siya ni Senyora Imelda mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pag-uyam. "Ah, ikaw pala," sabi nito bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang apo. Ang hapunan ay naging isang entablado para sa pagpapamukha. Umupo sina Don Ricardo at Senyora Imelda sa magkabilang dulo ng mesa na naglagay kay Liwayway sa sentro ng kanilang atensyon. "Naalala mo ba, Liway?" Simula ni Senyora Imelda, "noong bago pa lang kayong kasal ni Dante, ipinagluto mo kami ng paborito mong kare-kare. Iyon na yata ang pinakamasarap na nakain ko sa buong buhay ko. At ang disenyo ng bahay na ito," dugtong ni Don Ricardo, iginagala ang kanyang paningin sa paligid. "Lahat ng ito ay galing sa isip at kamay mo, Liwayway. Ikaw ang nagbigay ng kaluluwa sa Villa Esmeralda." Paulit-ulit nilang binanggit ang mga masasayang alaala. Bawat isa ay isang sampal sa mukha ni Mahalina.
Si Dante ay namumula na sa hiya at pagkapahiya, habang si Liwayway ay tahimik lamang na kumakain, paminsan-minsan ay ngumingiti sa kanyang mga biyenan. Ang rurok ng gabi ay dumating nang ilabas ni Don Ricardo ang isang asul na sobre. Inilagay niya ito sa tabi ng plato ni Liwayway. "Para kay Tala," sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Isang trust fund para sa kanyang kinabukasan. Tinitiyak lang namin na ang mana ng pamilya Del Marco ay mapupunta lamang sa mga tunay na may dugong Del Marco. Ang mga salitang yon ay tumama kay Mahalina na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang mukha ay namutla. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape, sinubukan ni Mahalina na bawiin ang sitwasyon. Nakita niyang hawak ni Liwayway si Tala. Lumapit siya. Ang kanyang ngiti ay pilit na pilit. "Ang cute-cute naman niya," sabi ni Mahalina, inilahad ang kanyang mga kamay. "Pwede ko ba siyang kargahin?" Bago pa man siya tuluyang makalapit, marahan ngunit matatag na umiling si Liwayway. Tumingin siya kay Mahalina nang may halong paumanhin sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nag-alinlangan. "Pasensya na, Halina," sabi niya nang malumanay. "Sa amoy ko lang kasi siya sanay. Baka umiyak lang siya." Iyon na ang huling patak. Ang pagtanggi, kahit na magalang, ay isang malinaw na mensahe. May mga hangganan na hinding-hindi niya maaaring tawirin. Siya ay isang tagalabas. Nang gabing iyon, matapos umalis ng kanyang mga biyenan, umakyat si Liwayway sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, ngunit hindi ito lubusang isinara. Sapat lamang upang marinig ang nag-aalimpuyong digmaan sa ibaba. "Hindi ko na kaya ito, Dante." Narinig niyang sigaw ni Mahalina. "Pinapahiya nila ako sa sarili mong pamamahay at ang asawa mo. Nagkukunwari siyang isang santa, pero alam kong nagagalak siya." "Ano ang gusto mong gawin ko, Halina?" Ganting sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Pamilya ko sila." Nagpatuloy ang sigawan, sinundan ng malakas na kalabog ng isang pinto. Nakatayo sa dilim ng kanyang silid, si Liwayway ay lumapit sa kuna ni Tala. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak na natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa lason na kumakalat sa kanilang tahanan. Isang maliit, kontentong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ang unang yugto ng kanyang plano ay nagsisimula pa lamang. At ito ay gumagana ng perpekto. Ang sining ng paghihiganti ni Liwayway ay hindi maingay. Hindi ito isinisigaw o ipinangangalandakan. Ito ay tahimik, banayad, at kasing talim ng bubog. At ang kanyang pinakamabisang sandata ay walang iba kundi ang munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig, si Tala. Sa mga sumunod na linggo, ginawa ni Liwayway na isang perpektong entablado ang Villa Esmeralda, kung saan siya ang direktor at si Dante ang tanging manonood na pinahihirapan. Ang bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Tala ay isang patalim na tumataraka sa konsensya ng kanyang dating asawa. Isang gabi, habang naghahanda si Dante para sa isang business dinner, sinubukan siyang akitin ni Mahalina. Nakasatin robe ito, ang buhok ay nakalugay, at ang pabango ay halos nakakahilo sa tapang. Ngunit habang nagsasalita si Mahalina tungkol sa kanilang mga plano, biglang may narinig si Dante mula sa kabilang silid. Isang oyayi, isang malambing at pamilyar na himig. Ang boses ni Liwayway. "Tulog na, bunso. Ang iyong inay narito. Hanggang sa paggising mo. Ako'y iyong kapiling." Natigilan si Dante. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng pokus. Tila lumilipad ang kanyang diwa patungo sa silid kung saan nagmumula ang awit. Nakita ni Liwayway na sinadyang iwang bahagyang bukas ang pinto ng nursery, kung paanong ang mukha ni Dante ay napuno ng isang pamilyar na pighati.
Ang boses niya, ang awit na yon, iyon ang musika ng pamilyang winasak niya. Ang pangaakit ni Mahalina ay naging isang walang saysay na ingay sa harap ng purong pagmamahal na naririnig niya. Sa ibang pagkakataon, habang naglalaro si Liwayway at Tala sa sahig ng sala, lumapit si Dante. Sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang matinding pangungulila. "Pwede ko ba siyang kargahin?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Pumayag si Liwayway, ngunit sa sandaling mailipat si Tala sa mga braso ng ama, nagsimula itong umiyak. Isang iyak na puno ng pagkatakot na para bang napunta ito sa mga kamay ng isang estranghero. Sinubukan siyang patahanin ni Dante, ngunit lalo lamang lumakas ang iyak ng bata. Walang nagawa si Dante, kundi ang maingat na ibalik ang sanggol sa ina nito. Sa isang iglap, sa yakap ni Liwayway, tumahan si Tala. "Pasensya na," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. "Hindi ka na niya yata nakikilala." Ang mga salitang yon, kahit na binitawan ng may kahinahunan, ay tumama kay Dante na parang isang malakas na sampal. Tumalikod siya ng walang imik. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang hapon. Si Dante ay nasa kanyang study, ngunit sa halip na magtrabaho, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nakalimutan niyang burahin ang mga lumang files. Doon, nakikita niya ang mga video, isang masayang Liwayway na ipinapakita ang kanyang lumalaking tiyan. Isang video nila habang sabay na binubuo ang kuna ni Tala, ang kanilang mga tawanan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Napanood niya ang sarili, isang bersyon niya na masaya at buo, at kinasuklaman niya ang lalaking naging siya ngayon. Habang abala siya sa panonood ng mga multo ng nakaraan, narinig niya ang isang malakas na tawa mula sa sala. Isang tawang puro at matinis, ang tawa ng isang sanggol. Dali-dali siyang lumabas. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa playmat, at sa tabi nito ay si Tala na nakataob. Sa unang pagkakataon, nagawa ni Tala na dumapa ng mag-isa. Ang mukha ni Liwayway ay nagliliwanag sa tuwa. "Good job, my love! Ang galing-galing naman ng Tala ko!" Bulalas ni Liwayway, sabay halik sa pisngi ng anak. Nakatayo lang si Dante sa may pintuan, isang tahimik na manunood, ang unang milestone ng kanyang anak. At wala siya roon. Hindi siya kasama sa selebrasyon. Naramdaman niya ang isang pader na hindi nakikita sa pagitan niya at ng mag-ina. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Dante. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng silid ni Liwayway. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Sa liwanag ng munting night lamp, nakita niya ang isang imaheng kailanman ay hindi na mabubura sa kanyang isipan. Si Liwayway at Tala, magkayakap na natutulog sa kama. Ang paghinga nilang dalawa ay tila iisa. Ito ang larawan ng kapayapaan. Ito ang larawan ng lahat ng bagay na tinalikuran niya. Hindi na niya napigilan. Isang mainit na patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Lumuha siya ng tahimik sa dilim, isang amang umiiyak para sa pamilyang siya mismo ang sumira. Ngunit hindi niya alam, may isa pang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Si Mahalina. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang mga luha ni Dante. Nang bumalik si Dante sa kanilang silid, sinalubong siya ng isang nakakakilabot na katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ibinato ni Mahalina ang isang mamahaling florera sa pader. At ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig na parang mga durog na pangarap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at selos. Hanggang kailan, Dante? Hanggang kailan ka magiging multo sa sarili mong pamamahay? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya kay Dante, ang kanyang daliri ay nakaturo sa dibdib nito. "Nakikita ko,
kung paano mo sila tingnan. Huwag mo akong gawing tanga. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Liwayway, puno ng pagkasuklam. Mamili ka, Dante! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na. Ako o ang mga alaala na yan. Mula sa pananaw ni Dante Del Marco, ang ika-40 anibersaryo ng Arquitectonica Prime Holdings ay hindi isang selebrasyon, kundi isang paglalakad sa nagbabagang uling. Ang bawat pekeng na ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita, ang bawat pakikipagkamay sa mga kasosyo sa negosyo ay parang isang pag-arte sa isang napakasamang dula. Sa kanyang tabi ay si Mahalina na nakasuot ng isang kumikinang na gown. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Dante na para bang isang tropeo. Ngunit ang mga mata ni Dante ay paulit-ulit na napapatingin sa kabilang dulo ng ballroom. Nandoon si Liwayway. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang mga biyenan. Suot ang isang simpleng itim na bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang tahimik na ganda. Hindi siya nagpupumilit na makuha ang atensyon ng lahat, ngunit sa kanya napupunta ang lahat ng respeto. Ang mga matatandang miyembro ng board ay lumalapit sa kanya, nakikipag-usap ng may paggalang. Siya pa rin, sa mata ng lahat, ang tunay na Mrs. Del Marco. Ang bawat tingin ni Dante sa kanya ay isang suntok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang anak, ang arkitekto ng kanyang tagumpay, at sa tabi niya, naroon si Mahalina, ang simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang tensyon sa pagitan nilang lahat ay halos mahahawakan na sa kapal. Sa isang punto, napalibutan sila sa iisang bilog. Siya, si Mahalina, si Liwayway, at ang kanyang mga magulang. Lumapit ang isang matalik na kaibigan ng pamilya, si Doña Victorina. Imelda, Ricardo, kayo na talaga. Masayang bati ng matanda. At kayong mga bata, baling nito sa kanila, napakaswerte ninyo sa isa't isa. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Dito na sumingit si Senyora Imelda. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Siyempre naman, Victorina, lalo na itong si Dante, napakaraming bagong desisyon sa buhay. Sana lang ay pinag-iisipan niyang mabuti ang kanyang hinaharap. Ang mga salita ay isang malinaw na patama kay Mahalina na mula ang mukha ni Dante, akmang magsasalita na sana siya para ipagtanggol si Mahalina. Nang biglang magsalita si Liwayway, ang kanyang boses ay mahinahon, puno ng inosenteng pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala, Mama, sabi ni Liwayway. Nakangiti ng bahagya sa kanyang biyenan. Kahit ano pong mangyari, hindi naman po siya pwedeng magpakasal sa iba sa loob ng 5 taon nang wala ang basbas ninyo ni Papa. Sandali siyang tumigil at pagkatapos ay maarteng tinakpan ng kanyang bibig na para bang may nasabi siyang hindi dapat. Ay nako, pasensya na po, nadulas po ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa kanilang grupo. Si Doña Victorina ay nagtaka, ngunit ang mga mata ni Senyora Imelda ay nanlaki sa pagkaunawa na sinundan ng isang mabagal at mapanganib na ngiti. Si Mahalina naman ay namutla na para bang nakakita ng multo, pero ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Don Ricardo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay nakangiti para sa mga bisita, ay biglang tumigas na parang bato. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng nagyayaw. Galit. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang braso ni Dante sa paraang halos makabasag ng buto. Sa opisina ko. Ngayon din, utos niya sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Sa loob ng marangyang opisina ng kanyang ama, naramdaman ni Dante ang pagliit ng mundo. Ang pinto ay isinara ng may kalabog na nagkulong sa kanilang dalawa sa isang mabigat na katahimikan. Ano ang ibig sabihin noon? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Papa,
magpapaliwanag. Ipaliwanag mo sa akin kung paano ka naging ganito katanga, Dante. Sigaw ng matanda. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Pinirmahan mo ang isang kasunduan na hindi mo man lang binasa. Ibinigay mo sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ginawa mo kaming katawa-tawa. Ginawa ko yon para mapabilis ang lahat. Depensa ni Dante. At ano ang kapalit? Ang kinabukasan mo, ang mana mo, ang pangalan ng pamilyang ito? Lumakad si Don Ricardo palapit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hinayaan mong paikutan ka ng isang babae, ang babaeng binaliwala mo. At ngayon, hawak niya tayo sa leeg. Natulala si Dante. Ngayon niya lang lubusang naunawaan ang bigat ng kanyang pinirmahan. Ito ay hindi lamang isang kasunduan sa diborsyo. Ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag na inilatag ni Liwayway. Simula bukas, deklara ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Lahat ng credit cards mo, ifa-freeze ko. Ang access mo sa company funds, puputulin ko. Wala kang makukuha sa akin ni isang kusing hanggat hindi mo inaayos ang gulong ito. Mabuhay ka sa pag-ibig na, yan tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin yan. Lumabas si Dante sa opisina na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa labas, naghihintay si Mahalina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi para kay Dante, kundi para sa kanyang sariling kinabukasan. Anong nangyari? Anong sinabi niya? Nanginginig na tanong ni Mahalina. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang babaeng ito, dahil sa kanya, nawala ang lahat. Ang pamilya niya, ang respeto sa sarili, at ngayon, ang kanyang pera. Naramdaman ni Mahalina ang pagbabago sa tingin ni Dante. Nakita niya ang pagdududa, ang pagsisisi, nakita niya ang pagkawala ng kanyang kontrol. Sa isang iglap, naintindihan niya na natatalo na siya sa laban. At sa desperasyon, inilabas niya ang kanyang huli at pinakamalakas na baraha. Hinawakan niya ang tiyan niya. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Isang bulong na babago sa lahat. Dante, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Buntis ako. Ang balita ay bumagsak sa Villa Esmeralda na parang isang bomba. Si Mahalina ay buntis. Inihatid ito ni Dante kay Liwayway. Hindi bilang isang masakit na katotohanan, kundi bilang isang solusyon. Nakita niya sa magiging anak nila ni Mahalina ang isang tulay, isang paraan upang suyuin muli ang kanyang mga magulang, isang paraan upang patunayan na ang kanyang desisyon ay may patutunguhan. Magkakaroon ng kapatid si Tala, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay isang pinaghalong pag-asa at pagtatanggol sa sarili. Isang apo para kina mama at papa. Maiintindihan din nila. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng bintana, tanaw ang hardin kung saan dati silang nangarap na magpapalaki ng mga anak. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makita ni Dante ang kawalan ng emosyon sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya, wala siyang naramdamang selos o sakit. Ang naramdaman niya ay isang malamig at matalas na kuryosidad. Ang pagbubuntis ay isang galaw sa laro ng chess na hindi niya inaasahan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya handang gumawa ng kontra-atake. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Kailangan ninyong sabihin sa kanila. Ang anunsyo ay ginawa sa mansyon ng mga Del Marco. Isang hapunan na mas masahol pa sa una. Si Mahalina ay nakaupo sa tabi ni Dante. Ang isang kamay ay laging nakahawak sa kanyang tiyan. Isang perpektong pagganap ng isang nagagalak na ina. Mama, Papa. Simula ni Dante, may maganda kaming balita. Magkakaapo po ulit kayo. Buntis po si Mahalina. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ngunit si Senyora Imelda, sa kabilang banda,
ay hindi man lang nag-abalang itago ang kanyang pagdududa. Isang mapanuyang ngamnang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Mahalina mula ulo hanggang paa. Talaga ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Napakabilis naman yata. Tiyak na ipagdiriwang ito ng pamilya. Kapag napatunayan na natin ang lahat, ang mga salita ay binitawan na parang isang hamon. Naramdaman ni Liwayway na tahimik na nakaupo sa isang tabi ang pagbabago sa hangin. Ang kanyang biyenan ay hindi naniniwala. At kung may pagdududa ang isang Senyora Del Marco, mayroong basehan ito. Kinabukasan, nagpaalam si Liwayway na pupunta sa isang check-up ni Tala. Ngunit ang kanyang totoong destinasyon ay isang maliit at tahimik na kapihan sa Makati, ang Cafe Paghilom. Isang lugar na perpekto para sa mga lihim na pag-uusap. Dumating ang isang lalaking nasa edad 40, simpleng manamit, at may mga matang matalas at mapanuri. Umupo ito sa tapat ni Liwayway ng walang imik. Siya ang pribadong imbestigador na inirekomenda ng kanyang abogado. Walang paligoy-ligoy si Liwayway. Inilapag niya sa mesa ang isang pring may lamang makapal na cash at isang litrato ni Mahalina. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Utos ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mababa at matatag. Ang nakaraan niya, ang mga naging relasyon niya, ang kanyang pananalapi. Bawat detalye, gaano man kaliit, lalo na ang mga ginawa niya sa nakalipas na 6 na buwan. Tumango ang imbestigador, kinuha ang sobre at ang litrato, at umalis ng kasing tahimik ng kanyang pagdating. Lumipas ang 1 linggo. Ang buhay sa Villa Esmeralda ay isang tuloy-tuloy na pagpapanggap. Ngunit habang si Mahalina ay abala sa pag-arte, bilang reyna ng bahay, si Liwayway naman ay tahimik na naghihintay. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Tala, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na address, ang unang ulat. Binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang pulso ay nanatiling kalmado. Ngunit ang kanyang isip ay nagliliyab. Ang ulat ay nagkumpirma ng kanyang mga hinala. Si Mahalina Reyes ay may pattern. Isang pattern ng pakikipagrelasyon sa mga mayayamang lalaki na sinusundan ng biglaang pag-angat sa buhay at pagkatapos ay isang biglaang paghihiwalay. May mga bank records ng malalaking halaga na pumapasok sa kanyang account mula sa mga negosyanteng kaibigan. Ngunit ang isang detalye, sa dulo ng ulat, ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Isang listahan ng mga lalaking madalas niyang makita sa nakalipas na mga buwan. Karamihan ay mga matatanda at kilalang tao. Ngunit may isang pangalan na hindi pamilyar. At may mga petsa. Mga petsa kung kailan sinasabi ni Dante na may overtime, si Mahalina sa opisina. Napatingin si Liwayway sa kalendaryo. Ang kanyang isip ay nag-compute. Ang timing ng pag-amin ni Dante, ang desperasyon ni Mahalina, nang malaman nito ang tungkol sa kasunduan sa diborsyo, at ngayon, ang anunsyo ng pagbubuntis. Biglang may isang malamig at nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napakabrutal, ngunit napakaluhikal. Paano kung ang bunga ng kasinungalingan ay hindi lamang ang relasyon nila ni Dante? Paano kung ang mismong bunga sa sinapupunan ni Mahalina ay isa ring kasinungalingan? Ang bata ba ay talagang kay Dante? Habang ang tanong na yon ay umiikot sa kanyang isipan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Miss Ignacio, sabi ng isang pamilyar na boses, ang imbestigador. May balita ka ba? Tanong ni Liwayway. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Opo, ma'am. Tungkol sa listahan ng mga lalaki. May isa kaming sinundan ng maigi. Isang sandaling katahimikan. Ma'am, nahanap na namin siya. Ang pangalan niya ay Lino Vargas.
At ang kwento, mas malala pa sa inaakala ninyo. Isang makapal na Manila envelope ang ipinadala sa isang P.O. Box na inupahan ni Liwayway. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang marka. Sa loob nito ay ang huling piraso ng puzzle, ang bomba na sasabog at wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Mahalina Reyes. Nang gabing iyon, matapos niyang mapatulog si Tala, ikinulong ni Liwayway ang sarili sa kanyang home office. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag mula sa isang maliit na desk lamp na tumatama sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Ang bawat papel ay isang patunay. Ang bawat litrato ay isang testigo. Ang kwento ni Lino Vargas ay mas masahol pa sa isang simpleng pagtataksil. Siya ay isang batang negosyante na may maliit ngunit papaangat na tech startup. Nakilala niya si Mahalina sa isang business conference. Nahulog siya sa kanyang alindog, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga pangarap. Inubos niya ang kanyang ipon, ang puhunan ng kanyang kumpanya para sa babaeng ito. Para sa mga mamahaling regalo, mga biyahe sa ibang bansa, at isang puhunan para sa isang pekeng negosyo na sinabi ni Mahalina na itatayo nila. At isang araw, naglaho si Mahalina. Kasama ang lahat ng pera ni Lino. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak. Ang kanyang buhay ay nawasak. Si Lino Vargas ay hindi isang dating kasintahan. Siya ay isang biktima. Ngunit hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Sa ilalim ng mga legal na dokumento, may isa pang set ng mga papel, mga kopya ng text messages, mga bank transfer records, at mga litrato. Ang mga litrato ay kuha sa isang discreet na restaurant sa Tagaytay. Nakaupo si Mahalina, nakangiti at nakahilig sa balikat ng isang lalaki, isang kilalang politiko na may asawa. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa tiyan niya, isang pamilyar na kilos na ginagawa niya ngayon sa Villa Esmeralda. Ang petsa sa ilalim ng litrato, 3 linggo lamang ang nakalipas. Ang petsa kung kailan sinabi niyang may emergency sa kanyang pamilya sa probinsya. Napapikit si Liwayway. Ang kanyang paghinga ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang martilyo. Ang kanyang hinala ay tama. Ang pagbubuntis ni Mahalina ay hindi isang tulay. Ito ay isang insurance policy. Kung mabigo ang plano niya kay Dante, mayroon siyang isa pang mayaman at makapangyarihang lalaki na handang saluhin siya. Ang galit na naramdaman ni Liwayway ay hindi na mainit. Ito ay nagyayelo. Ito ang galit ng isang taong nakakita ng pinakamatinding uri ng panloloko. Ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya at kay Dante. Ito ay tungkol sa isang babaeng sumisira ng buhay para sa sarili niyang kapakanan. Muling binuklat ni Liwayway ang folder, pamilyar sa bawat salita, bawat numero. Naalala niya ang mga pag-uusap nila ni Dante, ang mga panunumbat ni Mahalina, ang pag-arte nito bilang biktima. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang masamang komedya. Ang bawat salitang mahal kita mula kay Mahalina ay isang kasinungalingan na may presyo. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang teleponong walang makakatrace sa kanya. Huminga siya ng malalim at sa isang matatag na kamay, idinayal niya ang numero ni Lino Vargas. Sinagot ito sa ikatlong ring. "Hello?" sabi ng isang boses na pagod at puno ng pag-iingat. "Mr. Vargas?" Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay binago niya ng bahagya, mas mababa at mas formal. "Sino to?" "Ang pangalan ko ay Liwayway Ignacio," sabi niya. Binibitawan ang bawat salita ng may bigat. "Asawa ako ni Dante Del Marco. At sa tingin ko, mayroon tayong isang bagay na parehong kinamumuhian." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Liwayway ang paghinga ni Lino sa kabilang linya, ang pagkabigla, at pagkatapos, ang unti-unting pag-usbong ng galit. "Mahalina," sabi ni Lino, ang pangalan ay parang isang sumpa na lumabas sa kanyang bibig. "Siya nga," kumpirma ni Liwayway.
Hawak ko ang lahat ng ebidensya tungkol sa ginawa niya sa'yo. At marami pa akong hawak na iba. Alam kong gusto mo ng hustisya. Gusto kong tulungan kang makuha iyon. Ano ang gusto mo? Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Simple lang, sagot ni Liwayway. Gusto kong sabihin mo ang iyong kwento. Hindi sa pulis, hindi sa korte, kundi sa harap ng isang pamilyang kailangan ng mamulat sa katotohanan. Muling nagkaroon ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng pag-iisip. Para saan? Tanong ni Lino. Ano ang makukuha ko rito? Paghihiganti, sagot ni Liwayway. Ang makita siyang bumagsak. Ang makita siyang mawalan ng lahat ng bagay na pinaghirapan niyang nakawin. Hindi ba't sapat na yon? Narinig ni Liwayway ang isang mapait na tawa sa kabilang linya. Isang tawa na puno ng sakit at puot na naipon sa loob ng mahabang panahon. Sobra pa sa sapat, sabi ni Lino Vargas. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Dadalhin ko ang lahat ng kailangan mo. Gusto kong makita mismo ang pagbagsak ng babaeng yan. Ibinaba ni Liwayway ang telepono. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos na ang yugto ng pag-iipon ng bala. Ang lahat ng piraso ay nasa tamang lugar na. Ang kailangan na lang niya ay ang perpektong tiyempo para sa huling pag-atake. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang isang plano. Isa na itong sandata, nakakasa, at handa ng iputok. Para kay Dante Del Marco, ang Villa Esmeralda ay naging isang malaking kulungan na gawa sa salamin. Nakikita niya ang lahat ng bagay na dati sa kanya. Ang magandang bahay, ang alaala ng isang masayang pamilya. Ngunit hindi na niya ito mahawakan. Ang bawat sulok ay may dalang multo. Ang bawat katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing panunumbat. Ang pressure ay unti-unti siyang dinudurog. Ang kanyang ama ay hindi na siya kinakausap, maliban kung tungkol sa trabaho. Ang kanyang ina ay tumatawag lamang para kumustahin si Liwayway at Tala. Ang kanyang bank account ay halos wala ng laman. At si Mahalina na dati kanyang kanlungan, ay naging kanyang pinakamalaking sakit ng ulo. Hindi ko maintindihan, Dante, sabi ni Mahalina isang hapon, habang tinitingnan ang isang car brochure. Buntis ako sa magiging tagapagmana ninyo. Hindi ba dapat ay inaalagaan nila ako? Bakit hindi mo pa rin makuha ang gusto mo? Bakit kailangan kong magtiis sa luma mong sasakyan? Tumingin si Dante sa kanya. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Halina, pinag-usapan na natin to. Pinutol ni Papa ang lahat. Kailangan nating magtipid. Magtipid? Tumawa si Mahalina ng mapakla. Hindi ako pumirma para sa pagtitipid, Dante. Ipinangako mo sa akin ang mundo. Ang pagtatalo ay naging sigawan gaya ng dati. Natapos ito ng pabalang na isinara ni Mahalina ang pinto ng kanilang silid. Naiwan si Dante sa sala, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa sa kanilang sigawan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang dati niyang opisina, ang silid na ngayon ay nagsisilbing teritoryo ni Liwayway. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao sa loob. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, ngunit may kakaibang pakiramdam. Tila walang buhay. Lumapit siya sa kanyang lumang mesa. Doon, sa isang silver na frame, nakatayo pa rin ang kanilang litrato noong kasal nila. Nakangiti sila pareho, mga matang nangangarap. Hinaplos ni Dante ang salamin. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa mukha ni Liwayway sa litrato. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa dibdib, ang kirot ng pagsisisi. Ano ba ang pumasok sa isip niya? Paano niya nagawang isuko ang lahat ng ito? Ang kapayapaan, ang tunay na pagmamahal, ang respeto. Ipinagpalit niya ang ginto para sa isang kumikinang na piraso ng bubog. Habang nalulunod siya sa kanyang mga pinagsisisihan, narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa silid ni Tala.
Sinundan niya ang tunog. Sa pasilyo, nakita niya ang isang sinag ng liwanag na nagmumula sa bahagyang bukas na pinto ng nursery. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa isang rocking chair. Karga-karga si Tala. Ang bata ay hindi mapakali. Ang paghinga ay bahagyang mabilis. Nilalagnat ito. Ngunit ang mukha ni Liwayway ay kalmado. Puno ito ng pag-aalaga na hindi kayang pekein. Marahan niyang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang noon ng bata habang bumubulong ng mga salitang pampatahan. Shh! Andito lang si Mama. Mawawala rin yan, anak. Nakatayo lang si Dante sa labas, isang estranghero na nanonood sa isang sagradong sandali. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Liwayway, ngunit nakita rin niya ang isang lakas na hindi matitinag. Isang lakas na hindi niya kailanman nakita kay Mahalina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang kawalan ng silbi. Isa siyang ama, ngunit hindi niya kayang alagaan ang sarili niyang anak. Tumalikod siya bago pa man siya makita ni Liwayway. Ang imahe nilang mag-ina ay nakatatak na sa kanyang isipan, isang paalala ng paraisong tuluyan nang nawala sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos niyang siguraduhing mahimbing na ang tulog ni Tala, nilapitan ni Liwayway si Dante at Mahalina sa sala. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang kilos ay mahinahon. Dante, sabi niya. Tumawag si Mama Imelda. Gusto nilang magkaroon tayo ng isang family meeting bukas ng gabi. Dito? Gusto raw nilang ayusin at pag-usapan ng lahat para sa kapakanan ng mga bata. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Dante. Isang family meeting. Ito na marahil ang pagkakataon. Ang pagkakataong maipakita na seryoso siya kay Mahalina, na ang magiging anak nila ay isang biyaya. Isang pagkakataon para makuha muli ang tiwala ng kanyang mga magulang. Sige, mabilis niyang sagot. Dapat lang. Oras na para magkaunawaan ng lahat. Tumango si Liwayway at sa isang saglit, nakita ni Dante ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya mawari kung ano. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umakyat sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang kwarto, umupo si Liwayway sa dilim. Ang bahay ay tahimik. Ito ang huling gabi ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang burner phone. May isang bagong mensahe. Mula sa isang hindi rehistradong numero, nabasa niya ang dalawang salita na magsisimula ng pinakamalaking bagyo sa buhay ng mga Del Marco. Nasa labas na ako. Handa na. Ang sala ng Villa Esmeralda ay naging isang silid ng paglilitis. Sa isang dulo ng mahabang sofa, nakaupo sina Don Ricardo at Senyora Imelda Del Marco. Ang kanilang mga mukha ay matigas na parang mga hukom. Sa kabilang dulo, magkatabi sina Dante at Mahalina. Si Mahalina ay nakahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang sandata at kalasag. Si Dante naman ay nasa gitna, pawisan ng mga kamay, handang ipaglaban ang kanyang bagong pamilya. At si Liwayway, nakaupo siya sa isang single armchair, bahagyang malayo sa kanila. Kalmado, nagmamasid. Ang arkitekto na naghihintay na makita ang pagbagsak ng gusaling siya mismo ang nagdisenyo para gumuho. Pinatawag namin kayo. Simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay dumadagundong sa katahimikan dahil kailangan ng magkaroon ng kalinawan. Dante, alam mo ang posisyon namin, pero itong babaeng ito, tumingin siya kay Mahalina nang may pagkasuklam, ay nagsasabing nagdadalang tao siya. Totoo po, Papa? Mabilis na sabi ni Dante. Magkakaapo po ulit kayo. Isang apo na sisira sa pangalan ng pamilyang ito? Malamig na tugon ni Senyora Imelda. Hindi po ako masamang tao, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa perpektong pag-arte. Mahal ko po si Dante at mamahalin ko po ang magiging anak namin. Iyon lang po. Ngumiti si Liwayway, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti. Pagmamahal, bulong niya, sapat lang para marinig.
Isang napakamakapangyarihang salita. Pero minsan, ginagamit ito para pagtakpan ang pinakamaruming intensyon. Lumingon sa kanya si Mahalina. Ang mga mata ay nag-aapoy. At ano ang alam mo sa pagmamahal, Liwayway? Ikaw na iniwan dahil hindi ka na sapat. Bago pa man makasagot si Dante, tumayo si Liwayway. Hindi ako ang issue dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Ang issue ay katotohanan. At dahil tila nagkakagulo na tayo kung ano ang totoo, marahil ay kailangan natin ng isang taong makakapagbigay linaw. Naglakad siya patungo sa Grand Foyer. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Nagtataka. Mayroon tayong bisita, anunsyo niya. Binuksan niya ang malaking pinto. At mula sa dilim ng gabi, isang lalaki ang humakbang papasok sa liwanag. Siya ay payat. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pait at ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na matagal nang kinikimkim. Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Lilino! Bulong niya. Ang pangalan ay isang lason sa kanyang dila. Mahalina, sabi ni Lino Vargas, at sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan, naramdaman ng lahat sa silid ang bigat ng isang madilim na nakaraan. Naglakad siya papasok. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Mahalina. Namiss mo ba ako? Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Sigaw ni Dante. Tumatayo sa pagitan ni Lino at Mahalina. Tanungin mo siya, sabi ni Lino. Itinuro si Mahalina. Tanungin mo siya kung sino ako. Tanungin mo siya tungkol sa startup company na ipinangako niyang tutulungan niya akong itayo. Tanungin mo siya kung nasaan ang 5 milyong pisong ninakaw niya sa akin. Ang bawat salita ay isang bomba. Si Dante ay napatingin kay Mahalina, naghahanap ng sagot, ngunit ang nakita niya ay purong takot. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya, sigaw ni Mahalina. Nagsisinungaling. Tumawa si Lino ng mapakla. Inilabas niya ang kanyang telepono at isang folder. Nandito lahat, Dante. Mga kopya ng bank transfer. Mga text messages niya na puno ng mga matatamis na pangako habang unti-unti niya akong inuubos. Ito ang babaeng pinagkatiwalaan mo. Isang profesional na manggagantyo. Ipinakita niya ang telepono kay Dante. Ang mga mensahe. Ang mga litrato. Ang lahat ng ebidensya ng panloloko. Ang mukha ni Dante ay nag-iba-iba mula sa pagkalito, sa pagtanggi, hanggang sa isang dahan-dahang pagsibol ng isang nakakatakot na katotohanan. Ngunit hindi pa tapos si Lino. Mayroon pa siyang huling baraha. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang batang dinadala niya. Huwag kang masyadong umasa, Dante. Inilabas niya ang isang papel mula sa folder. Nagkataon lang na may kaibigan ako sa isang diagnostic clinic. At nagkataon lang na nakita ko siyang lumabas doon kasama ang isang politiko 2 buwan na ang nakalipas. Ito, inilahad niya ang papel, ay isang kopya ng resulta ng isang non-invasive DNA test. Kinuha ni Dante ang papel na may nanginginig na kamay. Binasa niya ito 1 beses. Pangalawa. Pangatlo. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata, ngunit ang isang parirala ay malinaw na malinaw. Probability of paternity. %0. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Mahalina. Ang kanyang mga mata ay isang pinaghalong sakit at matinding galit. Ang babaeng ito. Ang babaeng siniraan niya ng pamilya. Ang babaeng ipinaglaban niya. Lahat ay isang kasinungalingan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang basag na bulong. Doon na nawala ang lahat ng pag-arte ni Mahalina. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Dante! Pakinggan mo ako. Ngunit huli na ang lahat.
Isang bagay sa loob ni Dante ang nabali. Isang primal na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sinunggaling! Sa sobrang galit, sa sobrang sakit, itinulak niya si Mahalina. Hindi niya sinadyang saktan ito ng pisikal. Ang gusto lang niya ay ilayo ito. Ilayo ang kasinungalingan sa kanyang harapan. Ngunit ang tulak ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Nawalan ng balanse si Mahalina. Ang kanyang mga takong ay dumulas sa makintab na sahig. Sa isang iglap na tila tumagal magpakailanman, nakita ng lahat kung paano siya bumagsak. Malakas. Ang kanyang likod ay tumama muna na sinundan ng isang nakakakilabot na tunog. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang sigaw. Ngunit hindi ito sigaw ng galit. Ito ay sigaw ng matinding sakit. Napatingin ang lahat sa ibaba. Sa pagitan ng mga hita ni Mahalina, sa mamahaling puting alpombra, isang patak ng dugo ang lumitaw. Sinundan pa ito ng isa, hanggang sa ito ay naging isang mabilis na pag-agos ng matingkad na pula. Natulala ang lahat. Si Don Ricardo, si Senyora Imelda, si Lino. Si Dante ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dugong kumakalat sa sahig, ang bunga ng kanyang karahasan. At si Liwayway, nanatili siya nang nakatayo sa isang tabi, tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, walang tagumpay, walang saya. Ang nakita lamang ay isang malamig at malungkot na kahungkagan. Ang paghuhukom ay tapos na, at ang hatol ay naibigay na. Sa gitna ng kaguluhan, habang tinatawag ni Senyora Imelda ang ambulansya, dahan-dahang lumuhod si Dante sa sahig. Gumapang siya patungo kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Liwayway, na para bang siya ay isang naghihingalong tao na kumakapit sa huling pag-asa. Liway, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Liway, patawarin mo ako. Lumipas ang 3 linggo. Ang katahimikan na bumalot sa Villa Esmeralda pagkatapos ng gabing iyon ay mas mabigat at mas malalim kaysa sa anumang sigaw. Si Mahalina ay nawala na parang bula matapos makalabas ng ospital, dala ang kahihiyan at isang tseke mula kay Don Ricardo, hindi bilang tulong, kundi bilang bayad para sa kanyang permanenteng paglaho. Si Dante naman ay naging isang anino sa sarili niyang bahay, itinakwil ng kanyang ama, kinamuhian ng kanyang ina, at iniwang mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanilang huling pag-uusap ay nangyari sa Cafe Paghilom, ang parehong lugar kung saan sinimulan ni Liwayway ang kanyang plano. Ngayon, ito ang magiging lugar kung saan niya ito tatapusin. Pumasok si Dante sa kapihan, mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay nawala, napalitan ng isang balikat na tila pasan ang buong mundo. Umupo siya sa tapat ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Liway, simula niya, ang kanyang boses ay paos. Alam kong wala akong karapatan, pero gusto kong humingi ulit ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sa pamilya natin, kay Tala. Pinagmasdan siya ni Liwayway habang hinahalo ang kanyang kape. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang halimaw na kinamuhian niya. Isa na lamang siyang basag na tao, isang aral na buhay tungkol sa kapinsalaan ng pagiging makasarili. Ngunit ang awa ay hindi sapat para buuin muli ang isang pusong nadurog. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin, Dante. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit. Para sa sarili kong kapayapaan, tinatanggap ko. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Dante. Kung ganoon, may pag-asa pa ba? Para sa atin? Pwede ba nating subukan ulit? Para kay Tala? Dahan-dahang umiling si Liwayway, isang pinal at hindi nagbabagong desisyon.
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, Dante. At lalong hindi ito nangangahulugang pagbabalik. Huminga siya ng malalim. Ang pag-ibig ko para sa'yo ay namatay noong gabing inilapag mo ang divorce papers sa mesa. Ang liwayway na minahal mo, ang liwayway na handang magsakripisyo ng lahat para sa'yo. Pinatay mo siya noong gabing iyon. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay iba na. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang paghihiganti ko ay hindi para wasakin ka. Ang totoo, noong gabing iyon, noong nakita kitang nakaluhod at durog, walang saya sa puso ko. Ang paghihiganti ko pala ay para sa sarili ko. Para patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo mag-isa. Na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa pagiging asawa mo o manugang ng mga Del Marco. Ngayon, nabubuhay ako para sa sarili ko, pagpapatuloy niya, at para sa anak ko. At sa mundong yon, Dante, wala ka ng lugar. Ang bawat salita ay isang pako na isinasara ang kabaong ng kanilang nakaraan. Walang nagawa si Dante, kundi ang tumango. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, ang entrada ng Nea ay napuno ng tahimik na pamamaalam. Naroon sina Don Ricardo at Senyora Imelda. Hindi na sila galit kay Liwayway dahil sa kanyang ginawa. Ang nakikita nila ay isang babaeng nagligtas sa pangalan ng kanilang pamilya, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanilang anak. Ija, mag-iingat ka doon, sabi ni Senyora Imelda. Niyakap ng mahigpit si Liwayway. Tawagan mo kami palagi. Gusto naming makita ang paglaki ng aming apo. Salamat po sa lahat, sagot ni Liwayway. Lumapit si Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang pagsisisi sa mga mata ng matigas na patriarka. Patawarin mo ang anak ko, sabi nito. At patawarin mo kami. Naging bahagi kami ng iyong sakit. Tapos na po iyon. Simpleng sagot ni Liwayway. Hawak ang kanyang pasaporte at ang isang kamay ni Tala. Na masayang kumakawi sa eroplanong papel nito, naglakad si Liwayway patungo sa departure gate. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay isang pag-iwan sa nakaraan. Sa sakit, sa pagtataksil, sa paghihiganti. Sa loob ng eroplano, umupo siya sa tabi ng bintana. Habang dahan-dahang umaangat ang sasakyan mula sa lupa, tiningnan niya ang Maynila na unti-unting lumiliit sa ibaba. Ang syudad kung saan siya nangarap, umibig, nasaktan, at natutong lumaban. Isang mainit na patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Sa kanyang kandungan, naramdaman niyang gumalaw si Tala. Tumingin siya sa anak na nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay bilog at puno ng tiwala. Ngumiti si Liwayway, isang tunay at payapang nangiti. Handa ka na ba, mahal ko? Bulong niya sa anak. Magsisimula na tayo. Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay nahawi at isang nakakasilaw na sinag ng araw ang tumama sa kanyang mukha. Isang bagong Liwayway, ang kanyang Liwayway. Ang lumang kabanata ay tuluyan ng nagsara. At sa Europa, sa isang bagong buhay, isang bagong simula, ang naghihintay. Isang blangkong pahina na siya at si Tala lamang ang magsusulat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na sa gitna ng pinakamatinding kadiliman, palaging may sisikat na bagong umaga. Ang kwento ni Liwayway ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumangon at muling buuin ang ating mga sarili. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang pagpili sa sariling kapayapaan at pag-asa, sa halip na manatiling bilanggo ng sakit ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli?
At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.